Kaugnay pa rin po ng lindol sa Batangas, makakausap po natin si Governor Hermelando Dodo Mandanas. Magandang tanghali po sa inyo, Governor. Si Connie Season po ito. Magandang tanghali rin siya. Maganda na ngayon. Panatag na kami dito sa Batangas. At ang mga tao ay halos normal na. Pero ang tuloy-tuloy at talagang tuloy-tuloy kami sa pag-assess ng mga development at damages. Kaya nag-declare na nga tayo ng state of calamity dahil kailangang inspeksyonin ang mga paaralan, ang mga ospital at pati na yung Kapitolyo. Ang initial result ay mga to retrofit, hindi ko kulangin ng 18 milyon ang Kapitolyo at yung pang iba naman tuloy-tuloy pa rin. Yung ating tulay sa Star Tollway, medyo yan isinara natin pagkatapos nung bagyo dahil na-damage nga noong December 26. Ngayon tuloy pa rin ang pagsasara at baka aabutin pa ng 6 na buwan ngayon ang pagkagawa nitong ating ito. Pero maayos naman yung aming bypass na ginagawa, na ginagamit ngayon. Pero ganun pa rin, suspended until ang mga klase, until we have really investigated and appraised the damages. So far, Governor, sa mga nalibot niyo po bang mga paaralan, particularly, meron na po ba tayo nakita na kinakailangan po talagang, of course, i-retrofit dahil sabi niyo nga, talagang yan ang priority ninyo na makita muna, naligtas ang lahat po ng mga buildings niyo dyan? Oo, meron na tayong mga nakita at ito nga'y kino-consolidate ngayon. Meron tayong opisina, meron tayong kagawaran sa ilalim mismo ng Office of the Governor na umiikot dito na talagang para sa disaster mitigation. Bukod dito sa ating mga engineering department, sa ating social welfare, sa ating pang mga ibang kagawaran na kailangan kaya yung ating community development, lahat nagtutulong-tulong. Governor, may nararamdaman pa ho ba tayong mga aftershocks? Particularly po dyan sa may Tingloy sa Batangas, no? Yung naging sentro po ng lindol kahapon. Normal na naman ngayon. Siguro paminsan-minsan may nararamdaman pa rin. Yun naman natural. Dahil nag-re-realign siyempre ang earth crust dito sa atin. At sa Tingloy naman, nagpapadala nga kami ng simento pero ang mayor sabi nga hindi na masyadong kailangan, konti na lang muna ngayon at hindi urgent kumbaga. Pero ganun pa rin, hindi rin tayo, magaling na yun tayo sigurado. Dahil ang pinag-uusapan natin dito ay ang mga tao dito sa Batangas, kailangan kaagad ating. At ganun din yung ating mga installation. Nabanggit ko nga na napakahalaga ng Batangas, hindi lang para sa taga-Batangas dahil ang ating port, for example, hindi naman na-damage, mabuti na lang dahil yan more than double ang pasahero sa Port of Manila. Sa North Harbor. Peak season, mas marami. Yung ating mga oil refineries at mga oil depot, 50% ng buong Pilipinas galing sa Batangas ang gasolina at diesel. At lalo na yung mga power plants. So wala po tayong nakikita mga problema sa oil depot, no? Wala namang problema. Okay, good to know. Could you imagine 60% ng power requirement ng buong Luzon galing dito sa Batangas. Right, sir. Dahil ng ating mga power plants. Kaya ito ay pinapantayan natin. Kaya tayo para sigurado na rin tuloy-tuloy at 24/7 ang ating pagtingin dito. Governor, ang nakikita ko lang na medyo parang baka maging cause lang ng concern, yung mga nagsialisan po sa loob ng ospital dyan sa Batangas, no? Nakita ho natin sa video yan kagabi at nag-tent na lamang, particularly dun sa OB section at inyo pong pedia ward, dahil may mga bitak na ho na nakita. Kapag ganito ho ba, paano ho ba ang magiging sitwasyon? Papabalikin pa po ba sila gayong may bitak na doon? At gayon din po dito sa may simbahan naman, nagdaos pa sila, sir, ng simba kanina, ng misa, despite the fact na may mga bitak na malalaking nakita tayo ngayon sa video.
Ano ho ba ang ina-advise ninyo? Itutuloy pa ho ba yung misa dyan? At pagdating naman dun sa ospital, papabalikin pa ba o pinabalik na ba yung mga pasyente doon kahit na nakita ho na may mga bitak na? Ang mga ito naman, yung iba-ibang installation and facilities, siyempre yan depende na sa mga head of office. Halimbawa, itong Batangas Medical Center, mahusay ang kanilang maintenance department dyan. Kaya kaya na nilang bigyan yan ng desisyon. At totoo na dahil luma na rin ang kanilang mga buildings. At ang mga yan naman, yung Batangas Medical, under yan ng national. Pero ganun pa man, nasa lupa yan ng probinsya at talagang tinutulungan naman natin. So as we speak, halimbawa yung mga national historic natin, kapares ng Taal Basilica, yun ang appraisal naman, initial appraisal, kaya na rin nilang kunin. Pero kailangan ang tulong ng national at tutulungan din ng probinsya, siyempre, para talagang ma-evaluate ang structural status ito. Yung pati naman yung mga private, sabi ko nga kanina, yung ating tallest statue ng Blessed Mother, pinakabagong tourism attraction sa Batangas na nasa Batangas City. Yun ay mas mataas pa kasi Statue of Liberty, 28 floors. Pero walang damage. At pwede pa rin ituloy yung mga sinakulo at mga pilgrimage dito sa darating na Semana Santa. So as we speak, Governor, yung mga pasyente po na nagsilabas po kahapon, nasa loob na muli ng pasilidad po ng ospital, ganun po ba? Yes, nandito na ang mga ito ngayon. Pero yung dito sa Kapitolyo, hindi pa lahat. Hindi pa lahat ang mga empleyado pinapapasok sa loob. Kasi merong mga bahagi ng Kapitolyo na hindi pa sigurado ang ating mga provincial engineer na kaya yung bigat ng mga tao na pupunta doon dahil sa crack. So, siyempre sa ospital, kahit nasa loob, iba-ibang section pa rin. Hindi lahat nakalagay doon sa dapat paglagyan. Pero yon, under na yon ng supervision ng mga, kung sa kuwan mga officers on the spot. Hindi na, in other words, hindi na kailangan ng governor mag-decide kung ang mga pasyente pupunta doon o hindi. Yun ang maintenance department ng Batangas Medical Center. Kaya na nila yon. Pero may mga naantala ho bang serbisyo para po sa publiko dahil sa yung ilan po nga sinasabi nila mga empleyado ay hindi pa nakakapasok po doon sa ibang parte? Siyempre merong antala. Yes, sir. Naantala sila. Would you like to announce, sir, kung paano? How to go about it? Kung meron po silang mga pupunta na mga kinakailangan pang gawin, paano ho ba ang magiging patakaran ninyo? Yung pagsaservisyo naman, yung main areas kung nasa ng mga tao, pwede. Ang na-apekto lang, halimbawa, yung aming sa accounting department, sa budgeting, nagpagawa kasi sila doon ng second floor, nag-crack ngayon. So yung mga tao nandun sa baba. Pero mga ito naman hindi humaharap sa tao. Yung mga humaharap sa tao, halimbawa yung sa treasury, matibay yung kanilang lugar, kaya nandun pa rin yung mga tao. Tuloy-tuloy pa rin. Talagang pasalamat tayo sa Panginoon na kukonti ang ating damage. Nagsisiguro lang tayo na dahil sabi mo nga, meron pa mga aftershocks. So, kung mangyari man ito, o maulit-ulit, hari na nga huwag, handa naman tayo. When you say handa, sir, papaano ho yung information na campaign ninyo pagdating naman sa pagbibigay po ng sapat na information dun sa inyong po mga nasasakupan dyan sa Batangas naman? Lalo na ho, Pasemana Santa, maraming uuwi. Sabi nyo nga kanina, ang good news, wala namang damage report. Handa tayong lahat dyan. Okay. Kaya nga't pasalamat tayo na yung damages, konti lang ngayon, panatag na. At yung mga repairs and all that, ginagawa na natin ngayon. Pero minor na minor. As of now, ang nadidiscover natin. Well, Governor, magpapasalamat po kami sa inyo pong ibinigay sa aming update. At syempre, dalangin po namin na sana ay talagang wala hong maulit na ganito, no, na may masasaktan pa sa mga susunod na araw. Marami pong salamat. Kailangan talaga. Salamat din sa inyo dahil kaya ipaliwanag natin na ito ay parang paalala lang sa atin na talagang pagputihin ang ating paglilingkod. Maraming salamat, Governor. Salamat. Okay. Yan po naman si Batangas Governor Hermelando Dodo Mandanas.